Oras! Eksakto, en punto. Ano oras na ba? 6:02. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Tinuldo ka na ni Pangulong Bongbong Marcos ang issue sa International Criminal Court. Ito'y matapos ang agam-agam na pinayagan ng makapasok at mag-imbestiga ang ICC dito sa bansa. Tinawag pa ng Pangulong Marcos na banta sa soberanya ng Pilipinas ang ICC at nanindigan na hindi kinikilala ang jurisdiction nito matapos bumitaw ang Pilipinas noong March 17, 2019. Ayon sa Pangulo, hindi makikipagtulungan ang pamahalaan sa anumang gagawing investigasyon ng ICC, ngunit hindi sila naman pagbabawalang pumunta dito bilang mga ordinaryong tao. Sinabi naman ng Department of Justice na kailangan muna makakuha ng consent sa iba't ibang ahensya kapag o kabilang ang DFA at DILG ang alinmang foreign entities bago makapagsagawa ng kanilang aktibidad dito sa bansa. Nauna rito ay sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes na nakapunta na sa bansa at nakakalap na ng ebidensya ang ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang may kinalaman sa war on drugs na naging dahilan naman para umalma si Senator Bato de la Rosa at hinamon ng Pangulo na maging be man enough. At samantalang si VP Sara naman ay nagsabing, I will only face any charge against me before a Filipino judge. Yun sinabi ha. Yun daw ang sinabi. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda muni. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? How are ya? Naramdaman nyo bang nakarating nga sa atin ang mga investigators ng ICC? Nakita nyo ba yan? Baka nga ano? Baka yung nasa lubong ko nung isang araw Yung kano? Hindi, yung kana. Yung kana. Hindi kaya sila yon?
Na iniwasan pa natin. Oo. Iniwasan ko eh. Ganun Ikaw ba, nilapitan mo ba? Sinubukan ko isuot Sabi ko, Amerikana to. Iniwasan ko, kumpatsero. Alam mo kung bakit? Bakit? Kung kausapin ako. Ayun ang problema. Baka kulahin mo na, but why? Kaya nung papalapit, kakala ko papunta sa akin at kakausapin ako. Kunwari may ginagawa. Ganun, may mga ganun Yung pala, style. umadaan lang na ganun. Oo. Mahirap na. Malamang, Parang si Tatay Piping lang yan. Sumakay ng bus. Sumakay din yung isang kano na taga Central din. Iniiwasan, ayaw tingnan. Baka daw siya kausapin. Nung bigla siyang tanungin, Tatay. marunong ka pala mag-Tagalog. Mas matindi isang kwento dyan. Total na may pinag-uusapan natin. Merong isang puti. Actually, Italiano Italian-American matangkad, taga doon din. Sumakay siya sa jeep. Sa jeep ba na Jeep naman yan Jeep. Tatay Pepeng bus eh. Ito Aurora Nakadistino kami nun sa Pasay galing ito galing daw ng Aurora Boulevard. Yes, sa may Cubao. Papunta dito sa SM Santa Mesa. SM Santa Mesa, Maynila. E di pag sakay daw nung mga parang narinig ko na nga yan. pagsakay daw ng mga estudyante. Nakasakay siya sa Cubao. Pagsakay ng mga estudyante, may dalawang estudyante daw na taga sumakay diyan sa may St. Paul. Sa may St. Paul, yung St. Paul University diyan sa Aurora. Hindi nakita daw yung laki 6'7" kasi ito si ang laking tao eh. Sabi daw nung nagbubulungan yung mga estudyante. Ang gwapo nun. Siguro ang laki nung Ang laki ng ano niya. ang laki nung ano niya. Tapos nagtatawanan na makikip. Hindi daw kumikibo itong si Italian-American. Pagdating na kamo dito sa may SM Santa Mesa, bago pa tumawid, dito pala sa may stoplight. Bababa na siya. Bababa na siya. Makikiram po ang malaki. Kaya yan aral yan. Huwag ninyong Don't judge a book By if you're not a judge. marami tayo. Kayo ba'y may sariling karanasan sa ganyan? Hindi lang sa hindi lang sa mga kano. Hindi lang sa mga kano. Pati sa mga kana. At pati na rin sa mga sa mga ibang lahi, akalain mo hindi ka naiintindihan. Filipino-Chinese pala yan. Ano ba sa Chinese? Biglang, ito namang singit na singit itong... Bastos na to. Yung pala, Filipino-Chinese. Ay, kayo ba'y may sarili ding karanasan sa ganyan? Sa bagay, dito sa atin, kumbatsero, lalo na mga bata. Abay, pag nakakita na ng... siyempre sa atin, pag nakakita ng puti, Amerikano kaagad yan. Kahit na yan Briton, kahit British yan, o anumang lahi. Tapos aalokin kaagad. Hey Joe! Hey Joe! Hey Joe! Wanna buy watch, Joe? Hey Joe! Would you spare me a dime? Kamusta kayo mga textmates, mga text partners? Kumusta rin ang ating mga kababayan all over the world? Yan. Mga OFWs natin. Sinusubaybayan din natin yung pangyayari dyan sa Japan. Japan. Sagot sa kahirapan. Ayan, no? Nung una, isang kababayang, isang Pinay, ang nababanggit. Ngayon, meron na ring lalaki, kumbatsero. Pilipino rin. Oo nga eh. Mamaya makikibalita tayo dyan. Ano ba talaga nangyari? Bihirang may ganyang pangyayari sa Japan, lalo pat ang masasangkot kababayan natin. Dahil ganun din ang pagkilala at kumbaga
pagkilala natin sa mga Hapon na napakababait, di ba? Mababait, mga disiplinado. Disiplinado, talagang masunurin sa batas. Hindi katulad sa ibang bansa na mapupunta ka ron bilang isang turista. Ibang-iba ang pagtanggap ng mga Japanese sa mga dayuhan. Yes. Lalo sa Pilipino, kumbachero. Lalo na sa medyo Pilipino. iba ang pagtingin nila sa atin. Kaya nakakalungkot ang balitang ito. At ang isa pang nakakalungkot, itong mga Ukrainian. Na mga babaeng Ukrainian na inirereklamo si Pastor. Humanda ka, Pastor. Ganon. Di ba? Yung sa Senado sa kahapon. Senado. Hindi pala nakadalo si Pastor, pero ang yung mga complainants, yung mga biktima nandun. Nako. Tulad doon, meron pang remote may remote site pa sa dalawang Ukrainian na nagrereklamo na sila daw ay ginawa ng panghahalay nitong si Pastor Kibuloy. Yun ang kanilang claim. Tapos meron pang nandoon mismo sa Senado, kumbachero. Kaya ito pong Senado, hindi lang basta iniimbitahan ngayon si Pastor. Sinubpuena na. Pinadala na siya. So, ibig sabihin, kailangan siyang pumunta. Bibit-bitin siya. Pagka hindi siya pumunta, aarestuhin pa siya. Ganun ang mangyayari doon. Ang makakapigil lang dyan ay kung siya ay magpipetisyon sa husgado. Normally, kumbachero, pagka ganyan, na imbitasyon ng isang co-equal branch of the government, hindi pinapansin ng husgado yan dahil ibang branch of government yan, may sariling proseso. Magkahiwalay ang legislative at ang judiciary. At nagre-respetuhan, iginagalang ng isa't isa ang kapangyarihan ng bawat isa. So subaybayan ho natin yan at kung saan makararating. Bukod pa sa, di ba may kaso kay Pastor Kibuloy dyan sa Amerika? Meron din ng batya. Pero ang nagtataka tayo, according to the latest information sa DOJ, wala pa raw official request for extradition ang US authorities. Until now. But why? I don't know. Pareho tayong we don't know. We don't know talaga. Kailangan magpaliwanag dyan ng Amerika. Magpaliwanag sila. Pagpaliwanagin natin yan. Bakit at tayo ba papayag na lang na ang isang kababayan natin bigla na lang nilang isubpuena sa Amerika? Sa Amerika. Ayan. Hindi nagagawa yon kapag merong pending case dito. Ang tanong ngayon meron bang pending case si Pastor Apollo Kibuloy dito sa Pilipinas? Yun ang magpapatagal dyan. Yun ang magiging hadlang dyan. Kaya karaniwang ginagawa yan, yung ibang mga dayuhan pumupunta dito sa atin, gagawa ng krimen, at kapag sila i-extradite na, alam ni Sherwin to ni Sherwin Alfaro. Marami siyang mga Japanese, di ba? Yung mga lokong mga Japanese na pupunta rito, gagawa ng krimen. Ang gagawin para hindi maipa-extradite, deportation ng tinutukoy mo para siguro. Para maipa-deport, pakakasuhan ng kanilang sarili dito sa Pilipinas. Alam niyo kung sinong kakausapin para kasuhan sila? Hindi si kumbachero, yung asawa nila. Sabi, magkakaso yung asawa at sinasabi, binubugbog ako niyan. Bawsi ang karamihang kinakaso. Bawsi. Violation of violence against women and children. Kutakot-takot na reklamo ang ipapile ng asawa. At habang nakakulong naman sa bikutan, dinadala unong asawa. Alam na this. Naku po, inang Jerry Baja at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa DZRH. Oras po natin. Achi, Mr. Jalomtang, Lakyam Chaplakhun, 6:16 ng umaga. ACS Balita, susunod na.
This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Katotohanan, balita ang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, 24 ng Enero 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Senado, bumalangkas ng manifesto laban sa People's Initiative sa charter change. Bilang na mga Pinoy na nakaranas ng gutom pinakamataas noong December 2023 ayon sa SWS. Mga senador inimbitahang manood ng live Lotto draw ng PCSO. Pastor Apollo Kibuloy sinabpina ng Senado. 18 tripulanting Pinoy na kasama ng nasabat ng oil tanker sa Gulf of Oman, palalayain lang kung may kapalit ayon sa DFA. Isa pang Pinoy iniuugnay sa pagkamatay ng mag-asawang Hapones inaresto sa Japan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... ACS Balita. Sa detalye ng mga balita, masayang ibinalita ni Makati City Mayor Abby Binay na nalagpasan ng lungsod ang Business Renewal Assessment Level na naitala noong Enero 2023 kahit na may 4,000 pang mga negosyo ang inaasahang magre-renew ng permit hanggang sa deadline ngayong January 31. Aba naman. Ayusin niyo yung kwelyo niyo. Mayor. Sa data ng City Business Permit and Licensing Office, umabot na sa mahigit 6 na bilyong piso. 6 billion pesos ang total assessment value ng business permit renewal hanggang noong January 21, mas mataas ng 5.5% sa kabuuang assessment value noong January ng nakaraang taon. May 10 araw pa ha? Oo. Hanggang January 31 yan eh. Oo, na umabot lamang na higit sa 5 bilyon. Umaasa ang alkalde na tataas pa ang itong increase na ito sa pagtatapos ng buwan dahil mahigit 1 linggo pa nga bago ang deadline. Sinabi ni Mayor Abby na magandang senyales ito para sa katatagan ng pananalapi ng lungsod sa bagong taon at sa tingin niya ay malalagpasan muli ang revenue target ngayong 2024 tulad ng nagawa nila nung nakaraang taon. Kahit na malaki yung nawala sa Makati. Imagine ha? Just imagine kung hindi pa napunta sa Taguig yung Embo Barangays Yung na to, Embo, na ang dami ng establishments dyan. Sigurado. Oo. Ang lagay ba naman? May Rabi, laban tayo dyan. Laban tayong libreng yellow card dyan. Congratulations sa Makati! Simula na po ngayong araw ng 5-day mid-year break ng mga estudyante sa pampublikong elementarya at sekundarya. Ha? Kababakasyon lang! Sa bisa ito ng DepEd Order number 32 Series of 2023 na nagsasaad ng mid-year break mula January 24 hanggang 26 at January 29 hanggang 30. Kasabay ng 5-day mid-year break kada taon, isasagawa din ang mid-year performance review and evaluation at school-based in-service training o INSET ng mga guro. Yung bang maliit kayo may break na ganito? Yung mga kinder? Pampublikong elementary at secondary ito, lahat Meron na ngayon. Hindi, nung araw kung batsyerong tayo, dalawa lang ang bakasyon. Bakasyong grande, saka bakasyong munti. Ang bakasyong munti, yung December.
Yung Bakasyong Grande, pagkatapos ng school year. yung Marso. Oh. Hindi, Oh. ngayon may sem break na rin. Wala. It's unfair. Pambira. Aral kami ng aral noon. Pagka nasa eskwela at walang pinag-aaralan, nagagarden kami. Oo. Oo. Tapos papasok ka sa umaga, tapos uuwi. May hapon pa. Babalik ka sa hapon. Oo. Ganun dati. Dapat ganun. Ngayon, Tapos ngayon, kung makareklamo pa itong mga batang to, katakot-takot daw ang tinuturo sa... Bira. Kasi may break na naman. Oo. Ako nga, grade 1 nun ang laki-laki ng bag ko Nakasinelas ka. Tapos isang Isang libro- papel at isang lapis lang libro ang lang. dala. Pag naglalakad tuloy ako, mandami nakasunod sa akin at pinapagulong yung pinaglalaruan yung gulong ng bag ko. Ay, nakabuhay. Mga karanasan. Oras natin, alas 6:27 na po. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Wag rin kayon, gising na. Kinontra at kinondena ng buong Senado ang isinusulong na People's Initiative para amyendahan ang saligang batas. Isang manifesto na permado ng lahat ng senador. Ang binasa ni Senate President Mig Zubiri na nagsasaad na magkakaroon ng malawak na pagbabago sa 1987 Constitution kung magtatagumpay ang isinusulong na People's Initiative. Git nila malulusaw ang Senado sa pamamagitan ng magkasamang pagboto ng Senado at Kamara na nakasaad sa People's Initiative. Babala pa ni Zubiri, posible ring mangyari na no-L o no election scenario para sa 2025 at 2028 maliban pa ito sa magiging kawalan ng proteksyon ng mga mamamayan. Narito ang naging pagbabasa ni Senate President Mig Zubiri sa manifesto. Sige nga. We respect and recognize the people as our sovereign, with the right to call for constitutional amendments. We must, however, guard against any sinister and underhanded attempt to change the Constitution by exploiting our democratic process under the guise of a people's initiative. This so-called People's Initiative proposes only one change: in acting as a constituent assembly, the Senate and the House shall vote jointly. While it seems simple, my dear friends, the goal is apparent: to make it easier to revise the Constitution by eliminating the Senate from the equation. It is an obvious prelude to further amendments, revisions, or even an overhaul of our entire Constitution. Si Senate President Juan Miguel Zubiri. Alas 6:29 ng umaga na imbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Tumaas ang bilang ng mga Pilipino na nakaranas ng gutom sa pagtatapos ng 2023. Batay sa survey ng social weather stations, umabot sa 12.6. Oy, Engineer Tony Nanggel, pakinggan mo. Ilan daw? Ilan? Ang dami. 12.6%. Ang mga pamilyang walang makain o nakaranas ng involuntary hunger Kailan noong December 2023. Parang hirap namang kung kailan ang daming panahon ng kainan. makain. Panahon ng kainan yan. Oo. Parang ang hirap namang tanggapin yan, ano? Parang kakaiba yan, ha? At mataas daw po ito ng 2.8 percentage points kumpara sa 9.8% na hunger rate noong September 2023. Karaniwan pa naman pag ganyan December. Kahit nga walang pera, mangungutang yan para may maipanghanda. Totoo, kumbachero. Saka yung mga walang pambili, nagkakapera. Di ba nga? Di ba? May mga nagre-regalo, di ba? Sa ninong. Tama. Kani-kanino. Saka yung iba, nakikikain lang talaga eh. May kilala nga ako eh. Tapos magre-reklamo pa. Nakakaraos. Kasi hindi masarap ulam doon sa kinainan. Saka yung spaghetti, ang tamis. Hindi masarap yung luto ni Kisses na yan eh. Sabihin gano'n. Yung adobo, asim. Pakaalat. Ang bihira. Napakadami talaga. Sobrang daming toyo na nilagay. Hindi ba Tapos ang dami pang paminta. Nakikain na nga lang. Nakikain lang yung nagreklamo pa. Ay, nako. Boy, nang...
Hinamon ng Philippine Charity Civic States Office sa mga senador na manood ng live Aba. sa kanilang mga lotto draw. Ayon kay PCSO General Manager Mel Robles, mas maganda kung walang abiso o prior notice sa ahensya ang pagpunta ng mga senador. Aba, gusto pa pala ni GM surprise. Wag daw siyang sasabihan sa pagpunta ng mga senador upang malaman ang gusto ang operasyon ng loto. Ginawa ni GM Mel ang Robles ang imbitasyon kasunod ng kontrobersyang nilikha ng edited photo ng solo winner ng 43 million peso jackpot na ilalabas sa social media ng PCSO. Nag-issue ng subpoena laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy ang Senate Committee on Women matapos na isnabin ang investigasyon kaugnay ng akusasyon ng pang-aabuso laban sa pastor. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, chairperson ng komite, 2 imbitasyon na ang ipinadala kay Pastor Kibuloy, ngunit deadma. Iniugnay si Kibuloy sa kasong human trafficking, rape, sexual abuse at child abuse. Isang Pilipino at 2 Ukrainians naman ang humarap sa pagdinig upang ilahad kung paano sila pinagsamantalahan na sexual, kumbatsero. Pang-aabusong sexual daw talaga, no? ng pastor. Ito'y, kumbatsero, isang side lang itong narinig dito. Kaya tama lang na sumagot dito si Pastor Kibuloy. Nagpadala siya ng abogado pero hindi ito pinagsalita. Dahil sabi nga ni Senator Risa Ontiveros, hindi, personal tong mga ito. Paano mo masasagot ito? Ayun na nga. Alas 6:33 ang ating oras, pakakawalan lang ng Iranian government ang 18 tripulanting Pinoy na sakay ng oil tanker na hinarang sa Gulf of Oman kung may maipapalit na sa kanila. Paliwanag ni DFA Undersecretary Eduardo de Vega, nais ng gobyerno ng Iran na makahanap ng kapalit sa 18 Pinoy dahil kailangan pa ring may magpatakbo ng barko kahit nakadaong ito sa pantalan. Ayun, akala ko kapalit na kidnapin. Palit hostage yung pala magpapatakbo ng vapor. Paliwanag niya, kung walang tripulante, maaaring masira ang makina ng barko na posibleng mauwi sa mas matinding peligro. Una nang sinabi ng DFA na hiniling mismo ni DFA Secretary Enrique Manalo sa kanyang pulong kay Muhammad Mukber, First Vice President ng Iran, ang pagpapalaya sa mga tripulanting Pinoy. Alas 6:34 ng umaga, mayong aga mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Inaresto ng Japanese police ang isa pang Pinoy na isinasangkot sa pagkamatay ng mag-asawang Hapones sa kanilang bahay sa Tokyo, Japan. Kinilala ang Pinoy na si Brian Jefferson Lising de la Cruz na inabando na umano ang katawan ni Norihiro Takahashi at asawa nitong si Kimi na nakitang tadtad ng saksak sa katawan. Naniniwala ang mga polis na magkasabwat sina De La Cruz at Hazel Ann Morales. Ang Pinay na unang naaresto matapos iwan ng bangkay ng mag-asawa noong Biyernes. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa Japan sa naturang insidente. Susunod! Tito Bo! Lilipad tayo papuntang Tokyo, Japan. Aalamin natin kung gaano kalamig ngayon doon. Oo. Palagay ko 0, 1 to 1 degree ngayon doon na kumbachero. Ang lamig sa Japan. At ipapalo po natin itong kasong kinasasangkutan ng dalawa nating kababayan at iba pang mga nagbabagang balita dito sa ACS Balita. Alas 6:35 ang ating oras. This ang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon,
All you need is pride. All you need is pride. ACS. ACS Balita. Alas 6:41 ang ating oras. Biyahe na tayo. Lipad na tayo papuntang Tokyo, Japan. Kumbachero, Sige nga. nasa linya na natin. Via Zoom ba ito, Sherwin, UL? Makakausap natin ang... siya ba ang kauna-unahang... Babaeng embahador. embahador natin sa Japan? Ay, tanongin natin. Si Ambassador Maylene Garcia Albano. Magandang morning, Ambassador! Ambassador, magandang morning po. Para hindi tayo naririnig na embahador. Maginaw kasi. Maginaw. Maginaw. Malamig kasi sa Japan. Sa Tokyo, Japan. Ano Doon bang, ang embassy natin eh. Oo, sa Nandun Tokyo sa mismo. Tokyo, Ayan. Ito na. Oo, ito na. Magandang morning po, Ambassador. Good morning. Yes, hello, Anthony and Jerry. Opo. Opo. Lamig, parang Naku. lamig po talaga dyan, ano? Oo. Hindi naman po. Actually, medyo unseasonably warm. Parang hindi masyadong malamig. Ganun ho ba? Yung balang, yung Baka pala- naman yung sa inyo yan dahil nasanay na kayo sa lamig diyan. Hindi naman po. Kasi hindi nga po nag-snow. I think ganun. 2 weeks ago, parang nag-snow ng konti, tapos di na naman natuloy. Tapos umuulan-ulan din po. So, hindi naman talaga as cold as we expected. So, yan kayo ngayon sa Tokyo. Dun sa Osaka yata, si Kongen Volt Mauricio, giniginaw dun eh. Mas malamig Ganun pa sa po. Osaka. Mas malamig yata talaga doon. Yes. Opo. Ay po, ito, Ambassador, kung hingi po kami ng update do sa una, isa lang, yung kababayan nating Alan Kumbachero, si Hazel. Si Hazel Ann Morales. Oo, ngayon meron pa pala na kababayan naman nating lalaki, Ambassador. Opo, yung sa una po na akusado, I'm happy to report na kahapon nabigyan na po kami ng access sa kanya. So nabisita po siya ng aming Consul General. Pero ang ni-request na nasa detention center po kasi siya. So ang ni-request po ng police hindi daw po pwedeng pag-usapan muna yung kaso. So, kinamusta po ng Consul General natin yung ating kababayan na nakadetain ngayon. Ang report naman po niya is okay naman daw po siya. At ni-report din po niya na meron na daw siyang court-appointed na lawyer. Okay. So, tinanong nga po namin kung ano bang pangangailangan niya as of ngayon. Meron lang po siyang binigay na mensahe para sa kanyang pamilya. So, na-relay naman po namin yung mensahe through our DFA natin sa Manila kasi in contact naman po sila sa magulang nung ating kababayan. Ano po yung pinapasabi nitong si Hazel Ann na Ambassador? Ay, naku, pasensya na po kayo. We believe it's a family matter, so nirelay lang po namin sa kanila. Naintindihan po namin. Hindi po ba siya nagsabi na hindi siya may kagagawan kung ano man yung inaakusa sa kanya? We were actually asked not to discuss the case with her. Opo. So, ganun. yun po. So, hindi naman po na-discuss. Opo. Pero, ni-request din po namin sa police kung pwede mapakilala din sa amin yung lawyer para makausap din namin kung ano na nga ba yung nangyayari and kung perhaps meron pa kaming ibang maitutulong sa kanya. Opo. Pinaabot din naman po namin through the DFA Manila na kung ano ang pangangailangan, talaga naman po tutulungan natin ang ating kababayan. Pero siya po ba'y kinasuhan na formally? Hindi pa po. Hindi pa. As of now, hindi pa po. Investigation pa rin po is ongoing. Oo, so doon pa rin ang tinitingnan pa rin yung pag-abandon. Hindi pa ho doon sa puntong kung sila man ay may kinalaman mismo doon sa krimen.
Ang alam po namin, the charges so far, yung abandonment pa rin po. Abandonment. Ano po bang proseso dyan sa Japan, Ambassador? Pwede po bang nakakulong ang isang katulad nito? Sabi nyo, akusado na pala siya. Nakakulong po siya habang iniimbestigahan pa lamang at wala pang kaso? Sa detention center pa po as of ngayon. And ang alam po namin is yung prosecutor po nila is given a certain period of time to investigate and bring charges against her. So as of ngayon, hindi pa po siya talaga nasasampahan ng kaso sa korte. Pero limited lang din naman po yung time na binibigay sa kanila. So hopefully, sa lalong madaling panahon, malaman na po natin kung yun ba talaga yung kaso na isasampa po against sa ating kababayan. Dito kasi sa atin kailangan makasuhan ka na Bago ka ma-detain. bago kami Saka ma-detain. may specific number of hours, Oo. say 36 hours or 72 hours, dapat Makasuhan makasuhan na. ka na or else Kailangan ka ipakawalan. pakawalan ka or ma-arbitrary detention na yun o legal detention na. No? Diyan po ba sa Japan yes. hindi ganon? Ganun din po, meron namang initial period that they are given. Ang intindi namin is parang 2 days for the police to transmit the case to the prosecutor, and the prosecutor is required to file din naman yung case after investigation. Parang ganun din pong period. Actually, maiksi lang po. Kaya lang, kung sa tingin ng prosecutor, hindi naman sapat yung panahon na matapos niya yung investigation, pwede po siya humingi ng additional 10 days for them to complete their investigation. Kaya ngayon po, nandun pa rin tayo sa period na yon. So kung meron pong ganong allowance, na ibinibigay sa prosecutor, during that time, pending any filing of charges po, dapat po nakakulong ang ating kababayan o pwede po siyang i-release? Hindi, na-detention po siya. Detention pa rin. Ganun po. Opo. Yes. Ganun pala. Ganun. Okay, may binanggit kayo na binigyan po siya ng court-appointed lawyer. Hindi po ba pwedeng ang embassy na natin o ang DFA na ang pumili ng abogado para sa kanya? Kung yun ang gusto nung Kung yun ang gusto niya, ni Hazel. Yes, pwede naman po. In fact, sinabi naman po namin sa kanya and ipapaabot din namin yung balitang yon sa kanyang pamilya. So, pwede po silang mag-request. In fact, even ngayon, naghahanap na nga po kami ng mga posibleng lawyer para naman din mapagpilian nila kung sino yung mas gusto nila dun sa mapili namin na listahan. Opo. Okay, Ambassador, may binabanggit pong second person of interest at kababayan rin natin, isang Pinoy. Si Brian Jefferson Leasing de la Cruz. Ayan, nakausap na rin po ninyo ito? Kahapon lang din po na sabi sa amin, naka-receive po kami ng report galing sa police na meron nga din pong na-detain na isang Pilipino. Again, nag-request po kami ng consular access sa kanya para makausap natin. Pero as of ngayon, hindi pa rin po kami binibigyan ng pahintulot na ma-meet namin yung isa pa pong akusado. So, inaaraw-araw naman po namin yung request. So Opo. hopefully, mabigyan din tayo ng access sa habang madaling panahon. May nakuha na po kayong impormasyon tungkol dito kay Alan Cumbachero, Brian? Si Brian. Kung ito ba'y gano'n nakatagal dyan? Anong status niya sa pananatili sa Japan? Wala po tayong first-hand information about that particular case kasi yung na-receive lang namin is yung report galing sa police. So gusto po sana namin na talagang makausap yung sinasabing pangalawang akusado para makakuha naman din po kami ng detalye sa kanya kung meron po kaming makukuha. Ano po yung... So far, yung aside, yung nakita rin po namin na information is yung nandun lang din po sa newspapers. Pero kung yun nga po talaga, yun nga po ang sinasabi, worker po siya. So
na-inform na din po namin yung ating migrant workers office kasi sa isang lokasyon lang din naman po kami, magkasama kami sa Oo. embahada. So, So, nagko-coordinate po kami para mabigay natin yung tulong na kung ano rin po yung kailangan nung pangalawang akusado. Ano po yung report sa inyo ng police ambassador? Dito po kasi sa balita na aming binabasa, sinasabi daw po ng police na magkasabwat sina De La Cruz at saka itong si Hazel Ann Morales. Wala pa pong ganong impormasyon na nabigay sa amin. Ang nabibigay lang po na impormasyon sa amin ay yung pangalan po nung yung sinasabi nilang akusado and kung ano po yung charge po na brought against him. May abogado na rin po tayo sa kanya, Ambassador. Wala pa po kaming access sa kanya, so hindi pa po namin siya nakakausap. Opo. Opo. Kumusta po Opo. paano ho tinatanggap ito ng mga kababayan natin diyan sa Japan itong pangyayaring ito, Ambassador? Wala pa naman po so far. Mostly yung nakikita lang din po namin ay sa social media na mga sinasabi po ng mga tao. So, ayun po. Actually po, Ambassador, ang rason din po kaya paulit-ulit namin kung napapansin nyo, yung tanong, yung official report sa inyo ng, Opo, yes. ng Japanese authorities kasi katakot-takot nga po ang mga kababayan nating nagba-vlog pa o gumagawa ng mga social media contents na ang dami po nilang detalye na ibinibigay na siyempre nasasaktan po yung pamilya nito pong si Hazel Ann na may mga report na nga po dito sa social media na umamin daw po itong si Hazel Ann sa krimen, At etc. pareho daw taga Nueva Ecija. Parehong taga Nueva Ecija itong si Brian at saka si Hazel Ann. Yung po bang mga ganon, kaya gusto po naming malaman kung ano ba, as far as the embassy is concerned, ano ba talaga ang kwento? Official na kwento. Actually, kami naman po sa embassy, syempre medyo careful po kami sa pagbibigay ng impormasyon kasi at this stage, investigation pa rin po. Under investigation pa yung dalawang akusado ngayon. Kaya nga po, sana hinihiling din po natin sa ating mga kasama dito sa Japan, wag na lang po muna siguro magpo-post po ng kung ano-anong balita. Lalo na po na anti-investigation pa po yung ating mga kababayan. So, hindi naman po, ang feeling namin, hindi naman po makakatulong na pinapag-usapan pa sila ngayon. Hintayin na lang po natin muna yung result ng investigation. Opo, yan din Tapos, po. we will let the law take its course. Pero of course, hindi po natin titigilan ang pagsuporta at pagtulong dito sa ating mga kababayan. Tama po kayo. Yan din po ang panawagan ng pamilya sa mga nagpo-post ng kung ano-ano sa social media. Ambassador, maraming salamat po sa Thank you. pagtanggap sa tawag namin. Ha? May nangungumusta Oo, pala sa thank inyo you din. May nangungumusta pala sa inyo. Mula sa Isabela. I miss you daw. I miss you. habang nag-aalmusal ng dulong. Ludong. Salamat po, Sige po, Ambassador. Thank you po. Salamat, Anthony and Jerry. Good morning. Ambassador Maylene Albano, ang ambassador natin sa Japan. ACS Balita. Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. RH Number 1. Dos por dos. Flash Report. Flash Report. May flash report ang ating RH reporter, RH28, Anthony Taberna.
Come in, Anthony! Yes, Jeremy. Kailangan nahawa kami. Yung usapan natin, ha? Nagulat tuloy si Christian Manyo. Akala niya siya. Kaya Tsaka si Edniel Parose. iisko pa natin to si Christian si Manyo. Christian, Ano, ano po? Hindi na matutuloy ang donasyon na 4 na milyong piraso lisensya. ng license cards sa LTO. Yeah. Sa isang liham na ipinadala ni LTO Chief Attorney ASEC Vigor Mendoza II kay Dr. Carlito Cubelo. Dr. Carlito Cubelo. Rod! Ikaw ba yan, Rod? Ito po yung presidente ng Philippine Society of Medicine for Drivers o PSMed. Sinabi nito na kanselado na. Kanselado na ang consent na ibinibigay ng LTO para sa naturang donasyon. Sinabi ni LTO Chief Mendoza na narating nila ang pasyang ito para na rin ibigay sa DOTR, Department of Transportation, ang bola. Basketball pala ito. Sa kabila naman ito ng opinion ng Office of the Solicitor General na wala naman silang nakikitang problema sa donasyon, subject to certain guidelines. Ayun, Sa madaling So, salita, sa Office of the Kumbasero, Solicitor General, no problem. no problem, subject to certain guidelines. Pero pinapaubaya na raw na LTO sa DOTR ang pagdidesisyon sa bagay na ito. Siguro naisip-isip ni Attorney Mendoza. Teka muna, hindi naman ko gumawa ng problema na to. Baka makasuhan pa ako dito sa dulo. Yun na nga. Oo. Kaya sabi nilang ni attorney, ni ASEC Vigor Mendoza, dito sa mga doktor na magdodonate, Ganito. Please be informed that are scheduled for the presentation of the security features of the supposed to be donated cards is canceled. ayun. Ipinapaalam namin sa inyo na ang nakadagdang pagpapakita ng mga security features dyan sa inyong idodonate ay hindi na matutuloy. We Pongpagong, kami would like to thank your association ay gustong magpaabot ng pagpapasalamat sa inyong asosasyon, for your willingness to help LTO sa inyong kahandaang tumulong sa LTO in serving the public. sa paglilingkod sa bayan. Thank you very much. Sincerely yours, signed Attorney Vigor D. Mendoza II, Assistant Secretary. Iyon. Flash Report. Flash Report! So, ganun ho nangyari yan, ha? Hindi na ho matutuloy ang, hindi na tatanggapin ng LTO ang donasyon. Ipinapaubaya sa DOTR. Yes. So, kayo na bahala. Ipinasa yung bola. Ipinasa yung bola. Ang bola sa DOTR. Mahirap na nga naman. Kung ako din naman si Asek, nung napagtanto niya siguro, teka, ba't ba ako gawa ng paraan dito? Ang gumawa ang original scene nito sa DOTR. Doon ba ipinresent yung unang-una yon? Hindi, sila ang dahilan kung bakit may mga nagdemanda sa bidding ng lisensya, di ba? Pero wala pong problema doon sa mga license cards na idinodonate ng mga doktor. Baka kasi isipin nyo, baka kaya ayaw tanggapin Dinoktor yan. mga dinoktor lang yan. Hindi ho gano'n, May mga report pa rin ng ating mga RH reporters. Yung totoong RH. Ito ho yung mga RH reporters na hindi barado ang ilong. Sa pagpapatuloy ng 2x2, sandali po lamang. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. RH!
Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. Batyero. Ah, ano naman yan? Ilibre mo nga ako ng kape sa Starbucks. Bakit naman? Ba't Starbucks ba? Di sa Tonying's Cafe na lang. Kasi... Gawa ka na ba? Actually, gusto ko lang matikman kasi may balita ako. Yun daw Katonyings, lasang Starbucks. Weh, sabi ko. Ganun ba? Alamin nga natin kay Christian Manyo. Totoo ba yan? RH8 Christian Manyo. Come in, Christian! Jerry at Anthony, eksakto nga alas 5 ngayong umaga ay umarangkada na sa iba't ibang branch ng kilalang coffee shop chain na Starbucks dito sa Pasay City, Parañaque at buong bansa ang 40% off o dinobling government discount para sa mga senior citizens at PWD o person with disabilities para sa kanilang inumin at pagkain. Matatandaan na sinita at nagisa kamakailan sa House of Representatives ang Starbucks Philippines dahil sa umunoy pinaskil na signage sa kanilang coffee shop na naglilimita sa pwedeng bili ng senior citizens at PWD kada araw simula Enero 15 na binawi at tinanggal na ng Starbucks Philippines at inamin na ito ay erroneous at not properly worded. Samantala, bukod sa senior citizens at PWD, may discount din ngayong araw ang mga atleta, Medal of Valor awardees, habang pwede rin mag-avail ang mga solo parents ng discount sa ilang piling LGU sa buong bansa. Ang discount, Jerry at Anthony, ay tatagal buong araw ngayong Miyerkules, Enero 24 hanggang alas 11:59 ng gabi. Ayun. Thank you, Christian. Nagbabawi bumabawi Oo, bumabawi ang SB. Bumabawi sa mga senior sa PWD. Hindi, kung yung kasing senior kombatyero, ito para lang sa maayos na usapan. Yung mga senior, tulad yun, halimbawa yung hawak na kape ni Christian na yun, kapag bibili ang isang senior ay umorder siya mismo yung umorder, ininom niya, umorder ulit siya, alam mo yung pangalawa hindi na bigyan ng discount, siya na kitang-kita nyo naman siya umiinom ng kape. Malakas sa kape. Malakas sa kape yung kaya kalukuhan yung hindi, isa yung unang order lang ng 20%, mabuti na lang at nag-apologize sila doon. Ayun. Nag-apologize. Malinaw na yan, ha? Kaya so, lang, meron kahit na ilang paulit-ulit. Kahit paulit-ulit, basta ikaw nakitang-kita naman na ikaw yung umorder, walang problema. Kaya kung inuwi, kung iniuwi, tapos siya rin ang umubos, pero hindi mo makita. Hindi doon na ibang usapan yun. Hindi, ibig sabihin, meron kasing pagdududahan mo na yon na pinapainom sa iba. Pero doon, kung on-site, nag-dine in. Ininom yung isang, yung grande. Isang grande. Isang pitsil. Talaga naubos niya. Tapos order ulit. Bigyan mo. Yan ang pribilehyo ng mga seniors. Palibasa, magaling yung marketing, sales and marketing ng Starbucks. Ginamit nilang opportunity ang disaster. Ayun, tinan mo na. Ang laki ng problema nila sa Kongreso, ang laki ng problema, madidemanda pa nga sila, pero dahil magaling ang kanilang marketing strategies, ay gawin natin opportunity. Ayan. Kaya ngayon, yung seeing opportunity in every crisis. Yan ang magaling. Kaya kung sino man yung pabili ka nga ng ano dyan. Pabili ka sa Katonyings. Samantala, ito tamang-tama. Kapag mamamasyal ka dyan sa gilid ng Ilog Pasig, yung ginawa dyan, yung pinaayos. Ay, naku, ang ganda niyan. Nakita ko nga yung mga picture, ang ganda. Ang ganda sa picture Ang gandang maglakad-lakad dyan, may hawak ang kape. Tama, diba? Tama. Kaya si Boy Gonzales sigurado may 40% discount. RH29, Boy Gonzales. Coming, Boy! Siyempre, Katoy ka, Jerry, kailangan may discount. May discount. Nung araw, Tito Boy, ang kanta ni Rico Puno,
namamasyal dun sa luneta. Ayun, Ngayon ba, wala na. pwede na bang namamasyal sa ilog Pasig? Ayan. Pwede na ba? Pwede na? Pwede na ba? So, pwede na. At ang gandang pasyalan to, pagdating ng, sabi ng mga security guard na nagbabantay rito, pagdating ng hapon, alas 4, hanggang gabi na, dinadagsa ng local at foreign Galing. tourist itong lugar. Ang Pasig Biglang Buhay Muli project ng gobyerno na isa sa mga dinadayo na dito sa lungsod ng Maynila. Ang ganda eh, ang ganda. Sa mga, boy, sa mga hindi pa nagawi dyan, saan ba? Paano ba pagpunta dyan? Sa likod lang ng Loton, sa likod ng post office, sinasunog. Oo. Kung galing ka ng MacArthur Bridge, baba ka kakaliwa, kakanan ka ng yung bandang likuran ng Manila Central Post Office. May bukas na rin yung kalsada rito, pwede ka ng dumaan dito papunta naman sa kabila, sa may Intramuros, sa may Bureau of Immigration. Tawiran, doon sa, anong tawag doon sa tulay na yan? Yan ba yung Jones Bridge? Intramuros sa Binondo. Sa tabi ng yung tulay ng sa tabi ng post office. Papunta diyan. So kung galing ka ng Quezon City, sakay ka ng Loton, baba ka ng Loton, lakarin mo na lang. Pwede na. Lakarin na lang. At, Pwede. Pwede na. Bandang likuran, kitang-kita rito yung yung pinaka likod ng post office. At napakaganda. Maraming mga ganda, mga nakatay. At pag weekend, Sabado, Linggo ng umaga, maraming mga naglalakad-lakad dito sa lugar at namamasyal. Anong At oras ba ito? marami din Boy, nung videohan mo ito, anong oras yan? Yung nung videohan mo? Kanina lang. Bago magliwanag. Kaya pala may ilaw pa, no? Maganda yung ilaw. Oo. Bago magliwanag. Hindi pa bukas tayo, may fountain pa to eh. Hindi na bukas. Paggabi lang binubuksan yung fountain. Boy, yung amoy ng ilog, wala na, hindi katulad dati, pag naamoy mo yung ilog yan, masangsang eh. Wala nang amoy. Galing. Pumunta, tinignan ko nga yung ilog eh. Siyempre, hindi pa naman na malinis to. May team pa rin ang kulay. Pero wala na yung amoy. Parang burak, gano'n. At kitang-kita mo yung view ng Binondo. Itong Binondo, kasi pag sa likuran nito, dito yung escolta eh. Ayun, ganda yan. Kitang-kita yan lang. Kita mo sa maraming naglalakad, may mga dinadagsa ito, pag ito na nga po, talagang punong-puno. May mga kainan ba dyan? May mga street food ba dyan sa paligid? Kainan, wala pa ang plano, ang pagkakalam ko, lalagyan din dyan nila ito ng mga stall. Alam mo na, boy, ha? Boy, alam mo na, gagawin. Tinatanong ko kasi. Tinatanong ko kasi, kanino ba mag-apply tayo sa napakaganda to. Talagang dadagsay ng mga local at tourists at foreign tourists itong lugar. Pwede ka maglakad-lakad, may fountain, may ganda ng ilaw, at maaaring maging, pwede dito maging open air venue. Ano raw? Anthony Jerry, concert, halimbawa, may mga pwede kang mag-imbue niya yung pinaka-malalaking building dito sa Escolta, sa may area ng Binondo. 50 kilometrong loop makikita rito at paikot ng Pasig River at mga recreational, may mga pwede kang ilang kilometro, boy, yung meron ng ganyang inayos? Makikitaan daw tayo ng 50 kilometer loop o paikot ng Pasig River. Hanggang buong Pasig River. Makikita mo to yung kita mo sa pinunang video, napakaganda. Masarap mag-relax. Lalo na yung mga senior kanina, nakausap pa yung isa sa mga senior. Si Juan Olaso, 68 anyos. Nabalitaan niya to, kaya kanina pinasalan niya
Nagbisikleta. Nag-bike lang siya. Oo. Lugar siya ng Paco, Pantakan. Oo. At dahil sa mamamasal ang kanyang misis, pinapuntaan muna sa kanya. At maganda at maging mapanatili yung kalinisan dito sa lugar. Kasi pagdating ng hapon ng gabi, marami namamasyal, may mga basurang tinatapo sa gilid. Kaya binabantayan nga ito ng mga gwardiya. Ang Pasig, itong magugitan ito, kinagunahan nga ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulusad ng Pasig Bigyang Buhay Muli Project. Ayon nga sa Pangulo, narinig ko nung nakalipas na araw, ang layo nito na nabanggit na proyekto ay pagandahin at gawing tourist spot ang Pasig River. Dagdag pa ng magiging sentro to na economic activity at turismo ang Pasig River at magiging transportation connectivity sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Yan yung sitwasyon dito sa napakagandang Pasig Bigyang Buhay Muli Project. Para sa kauna-una sa Pilipinas DCRH, ito si Bedo Salas. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda tong Ganda project na yan. to, Oo. Kumbachero. Maganda, malinis. Ang kailangan lang dyan ay panatilihing malinis. Oo, Ano, kasi kapag halimbawa nagkaroon na ng Merong mga magme-maintain dapat. O kaya kumbachero, may mga magtitinda diyan. Oo. Ang gagawin, Dapat may magtitindang isang- may lugar lang. yan. May Oo. plastic, tatapon na naman. Yun ang masakit eh. Oo. Matuto tayong sumunod sa Pilipinas gaya ng pagsunod natin sa ibang bansa. Ayan. Sa mga oo. alituntunin sa ibang bansa. Ang Lalo laki pa po ng- pag naituro na, na-connect na yan doon sa mga street food dyan sa Ongping. Tsaka dyan sa Chinatown na yan. Totoo. Naku po. Totoo yun, Dadayuhin kumbachero. yan. Oo. Yan ay Maynila side pa lang. Ha? Pag Oo. dumire-diretso pa doon hanggang Pasig, hanggang doon sa area ng Rizal. Oo. Mahaba kasi yan eh. Nagawa na ba hanggang Hindi doon? pa kumbachero, Dito pero pa lang sa Maynila. in 2 years daw, ayon sa nabasa kong artikulo dyan, ay makikita natin Ganda yan. kung gaano kaganda sa Maynila, ganun din ang... Pero merong mga, of course, may mga madi-displace dyan Oo. ng mga talaga. squatter families na ilalagay naman sila sa mas maayos na lugar at safe. Pero ito kumbachero, kapag nagawa ayon sa plano, Oo. maipagmamalaki natin ang Pasig River katulad ng pagmamalaki nila sa mga ilog nilang sa ibang bansa Yan. na madumi din naman. Oo. May party tayo dyan. Yung mga nagtatapon-tapon kung saan-saan ng basura. Ayun. Tigil nyo na yan. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto, en punto. Kapopoy, 21 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules, 24 ng Enero 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Mga mambabatas, kinausap ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa umano'y suhulan sa People's Initiative. ICC banta sa soberanya ng Pilipinas. Gobyerno, hindi tutulong sa war on drugs probe ayon kay Pangulong Marcos. Airdrop mission sa BRP Sierra Madre ikinasa ng AFP, Baho de Masinloc. Kontrolado na ng China. DFA nilinaw na hindi pa suspect sa murder ang Pilipinang inaresto sa Japan. Tanggapan ng Vice-Gobernador ng Davao del Norte nakaladkad sa ayuda scam. 3 taong gulang na bata na trap sa nasunog na bahay sa Laguna,
patay. At 2 arestado sa password for ransom modus sa Facebook. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:24 ang ating oras. This time, Tuloy ang mga pangunahing balita. Kinausap ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga mambabatas tungkol sa umano'y suhulan sa People's Initiative para sa Charter Change. Ayon kay Pangulong BBM, personal niyang tinanong ang mga ito kung totoo ang signature buying pero itinanggi ang alegasyon. Kasabay nito, sinabi ni BBM na ipinaubaya na niya sa COMELEC ang pag-iimbestiga sa sinasabing bilihan ng pirma kapalit ng 100 piso. Pero sinabi ng Pangulo na walang mangyayari sa mga lagda kung totoo ang signature buying dahil hindi ito tatanggapin ng COMELEC. Bukas ang Pangulong Bongbong Marcos na amyendahan ng mga political provision ng saligang batas pero hindi anya sa ngayon upang hindi madiskarila ang tagumpay ng economic tsa-tsa at hindi malito ang taong bayan. Sinabi ng Pangulo na kailangan amyendahan ng economic restrictions at hindi isinulat ang konstitusyon para sa globalized world. Subalit tablado sa Pangulo ang pag-aalis ng restriction sa pagmamayari ng lupa ng mga dayuhan at mga kritikal na industriya gaya ng power generation at mass media. Tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakadiri at nakakahiya ang umano'y suhulan sa People's Initiative para sa Charter Change. Ayon kay Tatay Digong, hindi siya pabor na amyendahan ng saligang batas kung kapalit nito ay pagbili ng pirma. Idiniin ng dating Pangulo na maaari lang makasira sa bansa at abusuhin ng mga politiko ang bagong konstitusyon na resulta ng People's Initiative. Una nang ibinunyag ni Senator Amy Marcos na pumapalo sa 20 million pesos ang suhol sa bawat distrito para mangalap ng pirma sa mga botante. Tinawag ng Pangulong Bongbong Marcos na banta sa soberanya ng Pilipinas ang International Criminal Court o ICC. Muling nanindigan si Pangulong Marcos na hindi kinikilala ng gobyerno ang jurisdiksyon ng ICC sa bansa at wala itong karapatang manghimasok. Ayon sa Pangulo, hindi makikipagtulungan ng Pilipinas sa investigasyon ng ICC sa war on drugs ng Duterte administration. Maaari naman anyang bumisita ang mga taga-ICC bilang ordinaryong tao pero hindi sila aasistihan ng gobyerno sa kanilang pakay. For the 100th time, I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines. Pero hindi kami tutulong sa kanila. In fact, binabantayan namin sila, making sure that hindi sila that they do not come into contact with any agency of government. And if they are contacting agencies of government, sasabihin ng whatever, policeman, local government, sabihin ng huwag nung sasagutin. Yun. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, hindi patutupad ng gobyerno ng Pilipinas ang anumang warrant o proseso ng International Criminal Court. Ito naman ang niliwanag ni Solicitor General Menardo Guevara at sinabing hindi makikipagtulungan ang bansa sa ICC dahil magiging banta ito sa national security. Ipinagkibit balikat din ng Solicitor General ang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes na tapos na nang mag-imbestiga ang ICC sa Duterte War on Drugs at malapit na itong maglabas ng arrest warrant. Sinabi ni Guevara na hindi kailangan ng mga biktima ng umano'y madugong drug war ang International Tribunal dahil handa ang national institutions na imbestigahan ito at parusahan ang mga may sala. Alas 7:34 ng umaga, nagsagawa ng airdrop mission ang Western Command ng Sandatahan Lakas sa Ayungin Shoal.
Para ito sa paghahatid ng mga supply sa tropang nakaposte sa BRP Sierra Madre gaya ng pagkain. Ang airdrop mission ang alternatibong paraan ng AFP para sa resupply mission matapos ang sunod-sunod na pangaharang ng China sa mga barko ng Pilipinas. Una rito ay pinagpaliban ng resupply mission sa BRP Sierra Madre nitong weekend dahil sa technical difficulty sa resupply boat na unay sa May 1. Inamin naman ng Philippine Coast Guard na kontrolado na ng China ang Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Ginawa ni Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela ang pahayag matapos ang panibagong pangaharas ng China Coast Guard sa mga maing isdang Pinoy. Sinabi ni Tariela na matagal nang dinodomina ng China ang Bajo de Masinloc nagsimula pa noong 2012. Pero hindi anya ibig sabihin nito ay susurrender na ang Pilipinas dahil sinisikap pa rin nilang aksyonan ang aggression ng China sa legal na paraan. Samantala, may follow-up report ang ating RH reporter sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Edniel Parosa, RH52. Kami na Jel! Kami! Naputol. Come out! Susunod! Tito Boy! Aba, ano ba tong inanunsyo ng Department of Energy, yun daw AI, ay gagamitin na para AI? pigilan ang pagpalya ng mga planta. Aba, AI. yung artificial intelligence, kumbatsero. Gagamitin na. Sila na siguro pagbabantayin sa mga planta. Pwede. Talagang yan ang kailangan. At mga artistang milyones ang talent fee kapag nagsishow. Tinuligsa ng netizens. Bakit naman? Bakit Kung naman? yun naman Kung- talagang ang katumbas ng kanilang talent. Saka, hindi, kung gusto nung nangungumbid may pambayad yung... May pambayad, Huwag nga kayong nakikisaw-saw lang na naman. Ang tanong, nagbabayad ba ng buwis yung mga yan? Ayan, yun ang, Doon yun siguro ang importante. Doon ang importante. Oo. Lahat ng yan sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita 737. This time check is brought sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:42. Tuloy ang mga pangunahing balita. Patay ang isang 3 taong gulang na lalaki matapos matrap sa loob ng nasunog na bahay sa Nagcarlan, Laguna. Sa report ng Bureau of Fire Protection, dakong alas 4 ng hapon na magsimula ang sunog na tumagal ng 30 minuto. Mario Joseph, 30 minutos lang. Namatay yung bata. Nakikipag-ugnayan na ang Municipal Social Welfare and Development Office sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office para alamin ang mga pangangailangan ng pamilya ng biktima. Nagsasagawa na rin ang investigasyon ng BFP sa sanhi ng sunog sa nasabing lugar. Pinag-aaralan ng Energy Department ang paggamit ng artificial intelligence para mapalakas ang kakayanan nitong pigilan ang pagpalya ng mga planta. Ayon kay Director Patrick Aquino ng DOE Energy Utilization Management Bureau, nag-aalok sa kanila ng AI technology ang isang kumpanya sa Japan. Japan! Sagot sa kahirapan. May kakayanan niya ang nasabing teknolohiya na maproseso ang mga datos mula sa outages hanggang sa pagtiyak sa tamang sukat ng transmission o energy shortage. Sinabi ni Aquino na kaya rin ng AI technology na magbigay ng mas mabilis na analysis upang matukoy ang sanhi ng mga pumalyang planta ng kuryente. Balikan natin si Edniel Parosa, kaugnay ng update sa resupply mission sa Ayungin Shoal, RH52. Edniel Parosa, Kami na Jel! Kaseri at Gatunying, tatagal lamang ng 1 hanggang sa 2 linggo itong supplies na naibaba ang Philippine Navy Aircraft NV314 sa BRP Sierra Madre noong linggo ng umaga. Pagkumpirma ng isang senior military official na ayaw nang magpapangalan sa Defense Press Corps, tagumpay ang airdrop method para sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Pero kakaunti naman ang kaya nilang ihatid sa impapawid. Sa iwalay na mensahe, todo iwas na... Gano'n raw kaunti? Edniel, gano'n raw kaunti? Gano'ng difference ng by air kaysa sa by land? By sea.
Kalahati. Sa totoo lang, ayaw namang magbigay ng schedule ng AFP, pero siguro by this time around, alam natin na monthly yung resupply mission. So, Kasi nung pa nababanggit yan, na bakit hindi na lang kaysa sa pabarko-barko, ba't hindi na lang by air nga ibagsak, di ba? Ito nga, Jerry at Anthony, yung by air kasi, 1 to 2 weeks lang daw yung kaya nilang kargahin na supplies. 1 to 2 weeks worth of supplies. Samantalang yung sea base, mukhang isang buwan ito dahil monthly yung kanilang pagbibigay ng provision Kalahati. Bukod yan, syempre, ang sinasabi ng AFP noong Lunes sa atin ay yung by air ay option lamang nila sapagkat ayaw naman nila syempre na kagaya nung sa boat o by boat, maharang din. Noong China, kung anumang elemento, dahil mahirap sabihin yung method na gagawin para maglagay ng supplies doon sa BRT Sierra Madre. Todo iwas nga yung AFP sa pagkumpirma kung gumamit sila ng airdrop sa iwalay na mensahe. Sinabi ng AFP Public Affairs Office Chief Colonel Sergio Trinidad, operational itong usapin at ayaw nilang maharang gaya ng ginagawa sa mga supply boats sa Ayungin Shoal. Sabi naman itong senior military official, isinagawa ng Western Command ng airdrop method matapos masira itong Unay sa May 1, isa doon sa 2 supply boat na ginagamit sa paghatid nga ng pagkain at iba pang provisyon. Kasalukuyan namang pinaplano ng AFP kung kailan ibabalik ang resupply mission na regular, depende sa pagiging seaworthy ng bangkang nasira makaraang banggain ng China Coast Guard noong buwan ng Disyembre. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, presyo ng sibuyas patuloy sa pagbagsak. Nako. Dati umiiyak tayo sa sibuyas Sa taas ng presyo. Sa taas. Ngayon naman. Umabot ng 800 pesos ang kilo niyan . Ano ba? Yun yung pula. Oo, yung pula. Oo. Dito ngayon, 18 pesos na lang. Ano kayang baka puti ito? RH25, Grace Ansano. Coming Grace! Jerry Katuning, labis ngayong nababahala mga magsisibuyas dito sa Nueva Ecija dahil bumagsak na sa 18 hanggang 20 pesos ang presyo nito sa farm gate price. Ayon kay Mang Amang, ang puti ang higit na mas mura nga, 18 to 20 pesos. At isa sa mga magsisibuyas, ito si Mang Ramos mula sa Bungabong. Sa laki raw ng puhunan mula sa Bini, Abono at Land Preparation, umaabot sa 250 to 300,000 kada hektarya ang kanilang pinupuhunan. Kung ganito ang presyo, lubing-lugi raw sila. Nababahala sila dahil hindi pa nga nasa peak season at sa buwan pa ng Marso hanggang sa first week ng Pebrero ang pag-anis ng ating mga magsisibuyas. Nauna ngang itanim ang puting sibuyas kaya una itong inaani ngayon. Mas tumatagal din ang kulay pula na sibuyas sa mga cold storage. Sa ngayon, ang presyo ng pula mula sa bagong ani ay nagkakahalaga ng 40 pesos at kalahati ang binagsak nito sa presyo hanggang sa buwan ng Marso at kalagitnaan nga ng Abril ang pinaka-peak harvest season. At dapat daw kumilos ang Department of Agriculture at maalalayan ang mga local farmers na mapanatili ang magandang presyo nito. Inaasahan nilang kikilos at tutungo ang mga taga-Department of Agriculture doon sa kanilang mga lugar. Sa ngayon, kapansin-pansin pa rin daw ang napakaraming imported na sibuyas na sumasabay sa mga lokal na ani. Bagamat sinabi ng Department of Agriculture na hindi raw magpapapasok, labis namang nagtataka ang mga magsasaka dahil ito ang kanilang kalaban ngayon. Katwiran daw ng mga middlemen at mga buyers ng sibuyas na kapansin-pansin na mas konti ang bumibili ngayon ay dahil nga raw sa pagpasok ng imported na kanilang pinaghahandaan. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Nueva Ecija, 40% ang mas nagtanim ng sibuyas ngayon kumpara sa mga nakalipas na taon. Dahil noong nakalipas na taon ay naranasan nga ang matindi na pagsipa ng mataas na presyo ng sibuyas. Grace. Grace. Sa palengke diyan sa Nueva Ecija, magkano kilo ng sibuyas na puti? Aba, ay pag sa palengke, ikot ka, sa sangitan lang, sa mga palengke, ay tumapalo ngayon ng 50 pesos. 50. Ang puti, 40 to 50. So, 18 sa bukid,
pero 50 pesos sa palengke. Yes, 40 to 50 pesos sa palengke. So maliwanag, middleman yung doon naglalaro ang pagbabago na ng presyo. Oo, hindi, pero masyadong mataas yung 50. Kung andyan lang naman sa Bungabon manggagaling, yung sangitan andyan lang sa Kabanatuan. Ay tama. Kaya tama ka Katung. Oo, kaya may problema talaga dun sa kwan. Kawawa yung magsasaka pero magrereklamo din yung consumer. Magulo Dapat pag mababa sa bukid, mababa din sa palengke. Dapat ganun Wala namang masamang kumita ang middleman pero wag naman tiba-tiba, wag namang abuso pagsasamantala. Anyway, dapat naririnig ng Department of Agriculture yan. At, nakikinig naman daw lagi itong si Secretary Laurel. Ang kagandahan. Pabalik-balik lang itong problema natin. Ngayon, sibuyas ang mura. Pag tumaas yan, iba naman yung itinatapon na lang. Okay. Malungkot. Dapat matigil na yung ganun. Vicious cycle siya. Department of Agriculture. Thank you, Grace. Grace, thank you. Grace, Katung ka, Jerry. Yan ang ating update para sa kauna-unahang himpilan sa Pilipinas, DZRH. Ito si LH25, Grace Lara Samsano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ipinagtanggol ng Pangulong Bongbong Marcos ang sarili sa pagsakay sa presidential chopper para manood ng concert ng Coldplay sa Bulacan. Ayon kay Pangulong Marcos, ayaw lang niyang magdulot ng trapiko ang kanyang convoy kaya siya nag-helicopter. Sinabi rin ng Pangulo na unmissable o hindi dapat palagpasin ang konsyerto dahil bihira lang mag-concert sa Pilipinas ang Coldplay. Ibinahagi ng Pangulong Marcos na isa siyang music lover at matagal na panahon siyang nag-aral ng musika. Siguro may na alam naman music lover talaga ako. I have been for a long time. I studied music for many years. To have somebody like Coldplay, you can't, unmissable dapat yun. You cannot miss. So I went and it was, by the way, it was fantastic. It was really, and ask anybody who attended the concert, pang-klase na. Yo! Yan po ang tinig ng Pangulong Marcos. Si music lover. Music lover. Coldplay fan. Sa Singapore pala ay 6 days ang concert ng Coldplay pagkatapos po dito sa Pilipinas. Pero sinabi po ng Coldplay, itong si Chris Martin, na bilib siya. Yun daw pong Philippine Arena ang pinakamagandang arena na kanyang nakita. Ganda talaga. Spectacular talaga. Mundo. Yun ang termino niya ginamit. Spectacular. Pangunahing balita sa showbiz. Yeah! Ay, Bok Iking! Bok Iking Enriquez. Hala ko Sinyeres eh. Sika Iking Si Sinyeres. Kuyang Ramil Enriquez ng PMA Maringal Class of 1988. Happy birthday. Tatay Tayimika, Bok ha. Birthday mo pala ha. Ganon din si Rod Goyong Gregorio and Bossing Edwin Amik. Happy birthday sa inyong lahat. Binabati kayo ng PMA Maringal Class of 1988, lalong-lalo na ni Admiral Adi Luis Bordado. Si Chairman Altenco ng PAGCOR, kumusta na kaya? Oo nga, nami-miss ko na si Chairman. Chairman, how are you, Chairman? Huli ko nakita si Chairman Cumbachero sa Coldplay concert eh. Nanood din ng katabi ni Pangulong siya pala yun. Marcos, siya yung kasi music lava din yun. Lava ba? Parang jeepney driver pala eh. Basta driver. Sweet lava. Si Kuya Mel Magno, magandang morning. Oy, kumusta ba ang lugaw dyan sa OFW Lounge, Kuya Mel? Balita ko, paano yung dalaw mo doon? Hindi, pero loyal daw siya sa Katunyings. Ano pa rin kahit daw meron pang 40% discount yung Starbucks, Katunyings pa rin daw siya. Dahil ang presyo daw ay higit na mababa kaysa Starbucks. Masyado naman kayong makapambola. Kuya, si Governor Rodito Albano ay nakapakinig pala. Sabi niya, dami daw marites dyan sa napakinggan niya pa yung interview natin sa ambassador ng Japan. Ang galing daw. Talaga. Ang galing daw. At saka, at magandang morning din kay Kuyang Engineer Ronald Amang Talents at Ninong Dong Tolentino. Magandang morning! Ray Spy Marfil. Happy birthday! Eto na. Sino ba yung mga artistang milyones ang talent fee na inireklamo ng mga netizens?
Katid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Nang dahil kay Ian Veneracion ay naging paksa ngayon at viral ngayon ang mga usapin hinggil dito sa mga matataas na talent fee ng mga artista. Well, pumutok kasi ang issue kay Ian na kung saan ay naniningil ito ng kalahating milyon, which is mura pa pala yun. Dahil itong si Daniel Padilla kapag kinukuha pala bilang guest sa anumang mga provincial show o mga kung anumang show dyan, ang pinakamababang hinihingi nitong talent fee ay 2 million pababa. Ngayon, maging itong si Catherine Bernardo ay ang laki rin pala ng kanyang mga talent fee sa mga guesting, lalo na dyan sa mga show na yan, particular na sa mga provincial show o mga abroad na yan, more than 3 million. Hindi lang yan, maging sina din na Lustre na kilala din bilang isang actress ay umayaw din ito dahil sa mababa ang presyo na ibinigay sa kanya ng isang pelikula na ngayon ay sinalo naman nitong si Barreto. Ayan. Okay. But anyway, ayan na. Marami ang nagsasabi. Sinong Barreto yan? Yung jowa ni Gerald Anderson. Si Claudine? Julia Barreto. Si Claudine Masyonda na yun. Ayan na naman tayo kay Claudine. Patay ka. Ayan na naman tayo. Baka si makita na naman ako ni Claudine. Mabait si Claudine sa akin, ha? Pag nakikita ko niyan, binibeso pa ako niyan. Binibeso ka niya. Pati yung iba pang... si Marjorie. Pati si Marjorie. Alam mo Binibeso naman ako ka niya. kung batsero eh. Si Gretchen. Hindi ko pa nakikita ulit si Gretchen. Pero nung nakita kami ni Gretchen dati, bineso alam mo naman po si... Talagang mababait naman ang mga yan. But anyway, sa dami ng mga artistang malalaki ang talent fee, ang mga netizens ay nagre-react at nagtataray bakit daw ganun kalalaki ang mga talent fee ng mga artista. Well, isa lang dyan ang sagot, lalo na ng kanilang mga manager. Kayo na ang maging artista, kayo na ang maningil. Well, sa totoo lang, mahirap din naman kasi magpasikat ng isang artista dahil sa simula pa lamang ay gagastos ka rin para makilala sila. Kumbaga, bumabawi lang sila ngayon sa mga shows. At kung ayaw naman ng mga producer dito sa mga artistang malalaki ang talent fee, pwede naman nilang tanggihan. Hindi naman issue yun. Kaya naman, di huwag. Ganun lang yun. Saka, Tita Morley, alam mo, kahit na hindi sa artista kahit na sa pagkain lang restaurant, pumunta ka sa restaurant, nakita mo, mahal yung pagkain, pero gustong-gusto mong kainin, hindi mo kayang bayaran, umalis ka. Kung mahal yung pagkain, may pambayad ka naman, gusto mo yon, di bayaran mo. Ganun lang yun. Wag yung iba kasi kung makapagreklamo, wagas, wala namang kung lang naman, nakikimarites lang naman, nakikisali lang naman sa usapan. Wala namang kinalaman doon. True. At saka kung ayaw mo doon sa artista dahil sobrang laki, kumuha ka ng mga putyo-putyo lang na makapagpapasaya sa grupo ninyo na mura, mas marami pa. Ganun lang kasimple yun. Meron nga akong kilala dalawang kanta. Tapos may sayaw ng konti. Tapos to, nasa events kasi yung aking may bahay. 1.5 million. 1.5 million kung yun, ulitin ko, dalawang kanta, may konting indak lang, 1.5 million at bawal pa yung mga picture na saka videohan mo siya habang kumakanta. Ang nakakaloka pa yan. Pero kinuha pa rin nung kliyente, gusto nung kliyente, ano magagawa natin, may pambayad yun. Tsaka ang nakakaloka niyan, marami pa sila mga entourage, kailangan si ganito, si ganyan, kasama, may bayad. Hotel pa niyan. Yan. Yung sasakyan pa niyan. Ganyan. Ako nga may isang kilalang aktor kaibigan niya na. Yung producer, kaibigan ng nanay yung producer Alam mo kung magkano siningin? Kano? 2 milyon. Mas malaki pala. Magkaibigan sila. Kaibigan pa yan, ha? Magkaibigan. Wala raw kaibigan. Negosyo. Business is business. Kaya huwag kang palibre na palibre. Lalayo pa ba tayo? Yung aktor na yun, napapag-usapan. Napapag-usapan ako maningin ay napakataas
ng talent fee. Kaya nga, yung aktor na to, machismis ko lang kayo. Itong aktor na to, dahil sa malaki ang talent fee na hinihingi sa mga show, abay naghahanap ngayon. Dahil yung pera na kanyang naipon o yung pera na galing sa kanyang pinaghirapan ay parang nawala na't lahat. Yun. Dahil doon sa kanyang nanay na walang ginawa kung hindi. Nako, ayoko na lang magsalita, pero yung nanay kasi, naku, wala bang nakakarinig sa atin? Kukwento ko sa iyo, pero bukas ko na lang. Bukas na lang. Kung paano maglustay itong nanay na ito. Yan ang ating DZRH o Visatas News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Hoy, baka may mga kailangan ng baguhin sa inyong mga bahay, ha? Gaya ng bubong na baka malutong na. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pa. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Oy, Kuya Levi Santos, magandang morning. Kumusta ba yung mga taga Photon Philippines? Baka gusto nyong masubukan itong all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Pinakabago tong hybrid vehicle na makakasama mo with your family and or barkada. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating. Safe at panalo sa advanced functionality. Meron itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na nagpapababa ng fuel consumption. O di ba? Suwabe sa kalsada at tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Gusto nyo bang mag-test drive ng Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid? Aba, pumunta na sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o kaya naman ay bisitahin ang kanilang website cherryauto.ph. Iyon! Ay. Ang tanong sa ating 2,000 sa 2x2, kailan daw babalik ang 2,000 sa 2x2? Nangangamoy na. Malapit na. Malapit na. Malapit na. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na!